May mga sandali sa buhay na akala mo kontrolado mo ang sitwasyon, pero sa loob mo may isang bagay na unti-unting bumibigay. Isang tingin, isang salita, isang maliit na provocation at bigla mong napagtanto na may nakakaapekto sa iyo ng higit kaysa sa inaakala mo. Hindi ito nangyayari sa mga mahihinang tao lamang. Nangyayari ito sa lahat, sa trabaho, sa relasyon, sa mga tahimik na tensyon kung saan walang sumisigaw, pero lahat ay nagmamasid. At kadalasan, saka mo lang naiintindihan ang tunay na laro kapag tapos na ang laban, kapag sinabi mo ang hindi dapat sabihin, kapag nagpakita ka ng emosyon na hindi mo dapat ipinakita, kapag naramdaman mong may nanalo at hindi ikaw iyon. Ang tanong ay hindi kung mangyayari ito sa'yo. Ang tanong ay gaano kadalas na itong nangyari nang hindi mo napapansin, dahil ang tunay na kapangyarihan ay hindi ang pagiging agresibo, hindi ang pagiging mabilis mag-react, at lalong hindi ang pagiging malakas sa panlabas. Ang tunay na kapangyarihan ay ang kakayahang manatiling malamig habang ang iba ay unti-unting nawawala ang kontrol. At kung iniisip mo na natural lang sa'yo ang maging kalmado, malaki ang posibilidad na dito ka palang magsisimulang magduda kung gaano mo talaga nauunawaan ang sarili mong reaksyon. Regrawano, ang kalamigan ay hindi emosyon. Ito ay posisyon. Maraming tao ang naniniwala na ang pagiging kalmado ay isang damdamin, isang estado ng loob na kusang dumarating kapag maayos ang lahat. Ito ang unang malaking pagkakamali. Ang pagiging malamig sa kahit anong sitwasyon ay hindi resulta ng katahimikan sa paligid, kundi ng posisyon na pinili mo sa loob ng laro. Kapag iniisip mong kalmado ako dahil wala namang problema, ibig sabihin umaasa ka sa sitwasyon para manatiling kontrolado. At sa sandaling magbago ang sitwasyon, babagsak din ang kontrol mo. Ang malamig na tao ay hindi naghihintay ng tahimik na eksena. Siya ay kumikilos na parang may tensyon kahit wala pa. Dahil alam niya na ang emosyon ay palaging nahuhuli. Ang posisyon ang nauuna. At kung hindi mo pipiliin ang posisyon na iyon ng maaga, pipili ang mundo para sa'yo. Sa bawat sosyal na sitwasyon, may tahimik na labanan na hindi binabanggit. Hindi ito labanan ng salita, kundi ng reaksyon. Ang unang gumalaw, ang unang nagpaliwanag, ang unang nagpakita ng inis, ay agad na bumababa ang posisyon. Hindi dahil mali siya, kundi dahil ipinakita niyang apektado siya. At sa sandaling makita iyon ng iba, kahit subconsciously, may isang bagay na nagbabago. Hindi ka na nila tinitingnan bilang sentro ng kontrol, kundi bilang variable na pwedeng galawin. Ang pagiging malamig ay nangangahulugan ng pagtangging maging variable. Ikaw ang constant. Ang paligid ang nag-a-adjust, hindi ikaw. At ito ay hindi natural. Ito ay sinasanay. Kapag may nagsalita laban sa iyo at agad mong naramdaman ang pangangailangang ipagtanggol ang sarili mo, doon palang malinaw na hindi ka malamig. Ang impulse na ipaliwanag ang sarili ay palatandaan ng pagkawala ng posisyon. Ang taong tunay na malamig ay hindi nagmamadaling linisin ang imahe niya dahil alam niyang ang nag-o-observe ng tahimik ang siyang mas kinatatakutan kaysa sa nagsasalita ng mahaba. Sa maraming sitwasyon, ang katahimikan ay hindi kahinaan, kundi isang anyo ng psychological pressure. Ang kabilang panig ang nagsisimulang magduda, mag-isip at mag-feel ng puwang. At sa puwang na iyon, unti-unting bumabalik ang kontrol sa iyo. May dahilan kung bakit sa mga kritikal na sandali, ang pinakadominanteng tao sa silid ay kadalasang hindi ang pinakamaingay. Siya ang pinakatahimik, ang pinakahuling magsalita, ang hindi halatang apektado. Hindi dahil wala siyang nararamdaman, kundi dahil hindi niya ipinapakita. At mahalagang maunawaan ito. Ang pagiging malamig ay hindi kawalan ng emosyon. Ito ay mastery ng ekspresyon. Nararamdaman mo ang galit, takot o pressure, pero hindi mo ito ibinibigay ng libre sa iba. Ang emosyon ay impormasyon, at ang taong nagbibigay ng impormasyon ng walang kapalit ay laging talo sa huli. Sa puntong ito, maraming tao ang nagkakamali ng interpretasyon. Iniisip nila na ang pagiging malamig ay pagiging manhid o detached sa lahat. Hindi iyon ang punto. Ang tunay na malamig
ay sobrang aware, mas aware kaysa sa karamihan. Alam niya ang bawat galaw, bawat pagbabago ng tono, bawat micro-reaction sa paligid. Ang kaibahan lang, hindi siya nagre-react agad. Pinapabayaan niyang mauna ang iba. Pinapabayaan niyang sila ang maglabas ng emosyon, ng intensyon, ng kahinaan. Habang sila ay naglalabas, siya ay nag-iipon at ang pag-iipon na iyon ang nagbibigay sa kanya ng kalamangan sa tamang sandali. Isipin ang mga sitwasyon kung saan ka natalo, hindi dahil kulang ka sa talino, kundi dahil napaaga ang kilos mo. Isang mensahe na agad mong sinagot, isang argumento na pinasok mo kahit hindi pa malinaw ang buong larawan, isang desisyon na ginawa mo dahil sa pressure ng oras o emosyon. Lahat ng ito ay halimbawa ng pagkawala ng posisyon. Ang pagiging malamig ay ang kakayahang pigilan ng sarili sa mismong sandali na gusto mong gumalaw. Hindi dahil duwag ka, kundi dahil alam mong ang unang galaw ay bihirang ang pinakamahusay na galaw. Sa larong ito, ang oras ay sandata at ang taong marunong maghintay ay laging may kalamangan. Sa dulo, ang unang regla ng pagiging malamig ay simple pero brutal. Huwag mong ilagay ang sarili mo sa sentro ng emosyonal na reaksyon. Ilagay mo ang sarili mo sa posisyon ng tagamasid. Mula roon, makikita mo ang mga pattern na hindi nakikita ng mga taong abala sa sariling emosyon. Makikita mo kung sino ang kinakabahan, sino ang nagmamadali, sino ang gustong mangyari ang isang particular na outcome. At habang sila ay gumagalaw, ikaw ay nananatili. Hindi dahil wala kang pakialam, kundi dahil mas mahalaga sa iyo ang kontrol kaysa sa pansamantalang ginhawa ng paglabas ng emosyon. At kapag natutunan mo ito, mapapansin mong unti-unting nagbabago ang dinamika. Hindi dahil mas lumakas ka, kundi dahil tumigil ka sa pagbibigay ng kapangyarihan sa sitwasyon. Regla 2, ang unang impulso ay hindi intelihensiya, ito ay bitag. Sa bawat tensyonadong sitwasyon, may isang sandali na halos hindi napapansin. Isang napakaikling pagitan sa pagitan ng stimulus at reaksyon. Doon nagkakatalo ang karamihan. Ang unang impulse na maramdaman mo ay hindi produkto ng katalinuhan, karanasan o pagiging tama. Ito ay produkto ng conditioning, isang automatikong tugon na nabuo sa paglipas ng panahon. At kung hindi mo ito kinikilala bilang bitag, paulit-ulit kang mahuhulog dito habang iniisip mong ikaw ang may kontrol. Ang malamig na tao ay hindi umaasa sa unang impulse. Siya ay may kakayahang itigil ang sarili bago pa man kumilos ang katawan, bago pa man magsalita ang bibig, bago pa man magpadala ang emosyon ng utos. Kapag may nagsabi ng bagay na tumama sa iyo, ang unang impulse ay ipagtanggol ang sarili. Kapag may nagbanta sa posisyon mo, ang unang impulse ay magpakita ng lakas. Kapag may nanahimik at hindi ka pinansin, ang unang impulse ay maghabol o magpakita ng reaksyon. Lahat ng ito ay predictable at kung predictable ka, kontrolado ka. Ang mundo ay puno ng mga taong umaasa na susunod ka sa unang impulse mo dahil doon sila may kalamangan. Hindi nila kailangang hulaan ang gagawin mo. Alam na nila. At sa sandaling gawin mo yun, kahit pakiramdam mo ay tama, nawala na ang iyong posisyon. Ang pagiging malamig ay nagsisimula sa pagputol sa automatic response. Hindi sa pagpigil ng emosyon, kundi sa pagkaunawa na ang emosyon ay hindi nangangailangan ng agarang aksyon. Maaari mong maramdaman ang galit ng hindi umaatake. Maaari mong maramdaman ang takot ng hindi umatras. Maaari mong maramdaman ang urgency ng hindi nagmamadali. Ang karamihan ay hindi sanay dito. Para sa kanila, ang emosyon at kilos ay magkadikit. Para sa malamig na tao, may pagitan. At sa pagitan na iyon, naroon ang kapangyarihan. May isang pattern na paulit-ulit na lumilitaw sa mga taong marunong manatiling malamig. Sila ay laging parang huli kong kumilos, pero nauuna sa resulta. Habang ang iba ay naglalabas ng emosyon, sila ay nag-oobserba. Habang ang iba ay nagpapaliwanag, sila ay nag-iipon ng impormasyon. Habang ang iba ay nagmamadali, sila ay lumalawak ang perspektibo. At kapag dumating ang sandali na kumilos, hindi na sila gumagalaw mula sa impulse, kundi mula sa malinaw na posisyon. Ang kilos nila ay bihira, pero mabigat ang epekto. Hindi dahil mas agresibo sila, kundi dahil mas
oras eksakto. Isipin ang mga sitwasyon kung saan may nagsimula ng tensyon at ikaw ang unang nag-react. Sa sandaling iyon, sino ang nagtakda ng ritmo? Hindi ikaw ang nagpasimula. Ikaw ay sumunod. Kahit paggalit ka dahil mali ang ginawa niya, ang katotohanan ay siya ang may hawak ng tempo. Ang malamig na tao ay hindi pumapayag na iba ang magtakda ng bilis ng emosyon niya. Kahit pa may provocation, hindi siya nagbibigay ng agarang tugon. At ang kawalan ng agarang tugon na iyon ay madalas mas nakakaistorbo kaysa sa kahit anong sagot. Dahil binabasag nito ang inaasahan. Ang unang impulse ay parang pain, mukhang natural, mukhang justified, mukhang makatao. Pero sa larangan ng power dynamics, ang pagiging makatao sa maling sandali ay nagiging kahinaan. Hindi dahil mali ang emosyon, kundi dahil mali ang timing. Ang mundo ay hindi patas sa mga taong laging sumusunod sa nararamdaman nila. Ang mundo ay gumagalang sa mga taong marunong maghintay. Ang pagiging malamig ay hindi pagiging walang pakiramdam. Ito ay pagiging mapili kung kailan ka kikilos at kailan ka mananatiling tahimik. Sa puntong ito, mahalagang linawin ang isang bagay. Ang hindi pag-react ay hindi nangangahulugan ng pagtalikod o pagsuko. Ito ay isang aktibong desisyon. Isang desisyong nagsasabing, hindi ako gagalaw hanggat hindi malinaw kung saan ito patutungo. Ang taong laging sumusunod sa impulse ay parang naglalaro ng chess na agad gumagalaw sa unang banta. Ang malamig na tao ay tumitingin sa buong board. Nakikita niya hindi lang ang galaw na ginawa sa kanya kundi ang mga susunod pang posibleng galaw. At dahil dito, bihira siyang makorner. Kapag nasanay kang huwag sundin ang unang impulse, may kakaibang pagbabago na nangyayari. Napapansin mo na ang karamihan ng tensyon ay pansamantala, na ang maraming provocation ay nawawala kapag hindi mo pinansin, na ang maraming tao ay sumusubok lang kung kaya kanilang igalaw, at kapag hindi ka gumalaw, sila ang nagsisimulang mag-adjust. Ang pressure ay bumabalik sa kanila. Sila ang nagiging hindi sigurado. Sila ang nagsisimulang mag-over-explain, mag-backtrack o magpakita ng emosyon, at sa puntong iyon, malinaw kung sino ang may kontrol. Sa huli, ang ikalawang regla ng pagiging malamig ay ito: huwag mong ipagkamali ang bilis sa katalinuhan. Ang unang impulse ay bihirang pinakamatalinong galaw. Ang tunay na kontrol ay nasa pagitan ng nararamdaman mo at ng ginagawa mo. At kung matutunan mong palawakin ang pagitan na iyon, kahit ilang segundo lang, makikita mong nagbabago ang buong laro. Hindi dahil mas malakas ka, kundi dahil hindi ka na nahuhuli ng sarili mong emosyon. At sa mundo kung saan karamihan ay kontrolado ng sarili nilang impulse, ang taong marunong maghintay ay laging may tahimik na kalamangan. Regra 3, ang kailangang magpaaliwanag ay senyal ng kahinaan. May isang sandali sa halos lahat ng tensyonadong sitwasyon kung saan mararamdaman mo ang matinding pagnanais na ipaliwanag ang sarili mo. Ipaliwanag ang intensyon mo. Ipaliwanag kung bakit mo ginawa ang isang bagay. Ipaliwanag na hindi ka masama, hindi ka bastos, hindi ka mayabang, hindi ka mali. Ang ibig sabihin, para sa karamihan, ito ay mukhang makatwiran, mukhang patas, mukhang paraan para linisin ang sitwasyon. Ngunit sa larangan ng kapangyarihan at kontrol, ang pangangailangang magpaliwanag ay bihirang neutral. Kadalasan, ito ay senyales na ang posisyon mo ay naalog na. Dahil ang taong may tunay na posisyon ay hindi nagmamadaling ipagtanggol ang sarili niya. Siya ay pinapanood, at habang siya ay pinapanood, ang iba ang unti-unting naglalantad ng kanilang intensyon. Kapag napansin mong kailangan mong ipaliwanag ang sarili mo para manatiling ligtas sa mata ng iba, ibig sabihin ay inilagay mo na ang kapangyarihan sa kanilang paghusga. Sa sandaling iyon, hindi ka na nakatayo sa sarili mong posisyon. Nasa posisyon ka na ng humihingi ng pahintulot. At kahit gaano kahusay ang paliwanag mo, kahit gaano kaluhikal, may isang tahimik na mensahe na naipapadala: apektado ako sa iniisip mo. At sa mundo ng social dynamics, ang pagiging apektado ay nagbibigay ng leverage sa kabilang panig. Hindi nila kailangang sumigaw, hindi nila kailangang umatake. Alam nilang gumagana na ang pressure. Ang malamig na tao ay hindi allergic sa paliwanag, pero alam niya kung kailan ito nagiging
pagiging pagbibigay ng kontrol. May malaking kaibahan ng pagpapaliwanag dahil kailangan ng kalinawan at pagpapaliwanag dahil natatakot kang ma-misinterpret. Ang una ay neutral, ang ikalawa ay defensive. At ang defensiveness ay palaging nagpapababa ng posisyon dahil sa sandaling ikaw ang nagtatanggol. Implicit mong tinatanggap na may kasong kailangang sagutin, na may mali na kailangang ituwid kahit wala naman talagang kasalanan. Ang laro ay hindi tungkol sa katotohanan. Ito ay tungkol sa kung sino ang may emosyonal na urgency. Maraming tao ang bumabagsak dito, lalo na sa mga profesional at personal na relasyon. Kapag may nagsabing mukhang may problema ka, agad silang nagpapaliwanag. Kapag may nagpakita ng malamig na tono, agad silang nag-overcompensate. Kapag may nanahimik, agad silang nag-aalala at nagsasalita ng mas marami. Lahat ng ito ay reaksyon at bawat reaksyon ay isang hakbang palayo sa pagiging malamig. Dahil ang taong tunay na malamig ay hindi nagmamadaling punuin ang katahimikan. Hinahayaan niya itong lumawak at sa katahimikan na iyon, kadalasan ang kabilang panig ang unang nababasag. May isang hindi komportabling katotohanan na kailangang tanggapin. Ang karamihan sa paliwanag ay hindi para sa kausap mo. Para ito sa sarili mo. Para maibsan ang discomfort ng hindi pagkaalam kung ano ang iniisip nila. Pero ang discomfort na iyon ay bahagi ng laro. At ang taong kayang manatili sa discomfort na iyon nang hindi nagsasalita ay siyang nagkakaroon ng kalamangan. Dahil habang ikaw ay tahimik, ang kabilang panig ay napipilitang magproyekto, napipilitang mag-isip, napipilitang mag-react. At sa puntong iyon, ikaw ang nagiging reference point. Hindi ito nangangahulugan na hindi ka kailanman magsasalita. Ang punto ay hindi dami ng salita, kundi timing at posisyon. Kapag ikaw ay nagsalita mula sa kalmadong posisyon, ang salita mo ay mabigat. Kapag ikaw ay nagsalita mula sa pangangailangang magpaliwanag, ang salita mo ay magaan. Madalas, masyadong marami ang sinasabi ng mga tao hindi dahil marami silang alam, kundi dahil marami silang kinakatakutan. Takot na hindi maintindihan, takot na mawalan ng approval, takot na mawalan ng kontrol sa naratibo. Ngunit ang kontrol sa naratibo ay hindi kinukuha sa pamamagitan ng paliwanag. Kinukuha ito sa pamamagitan ng katahimikan at konsistensya. Kapag tinigil mo ang automatikong pagpapaliwanag, may mangyayaring kakaiba. Sa una, magiging hindi komportable. Mararamdaman mong parang may kulang, parang may dapat kang sabihin, pero kapag hindi mo sinabi, mapapansin mong ang mundo ay hindi guguho. Sa halip, may mga tao na magsisimulang mag-adjust. May mga tao na magiging mas maingat sa salita nila. May mga tao na magbabago ng tono dahil ang kawalan ng paliwanag ay hindi kawalan ng presensya. Ito ay presensya na hindi humihingi ng pahintulot. Sa huli, ang ikatlong regla ng pagiging malamig ay ito. Huwag mong gawing obligasyon ang pagpapaliwanag ng sarili mo sa bawat tensyon. Hindi lahat ng sitwasyon ay nangangailangan ng paglilinaw. Hindi lahat ng akusasyon ay nangangailangan ng sagot. At hindi lahat ng katahimikan ay kailangang punuin. Ang taong kayang mamuhay sa espasyo na iyon nang hindi natitinag ay bihirang manipulahin. Dahil ang hindi kayang ipaliwanag ay madalas siyang may kontrol. At ang taong hindi nagmamadaling ipagtanggol ang sarili niya ay madalas siyang hindi na kailangang umatake. Regra 4, ang tao na may pinakamalinaw na timing ang may hawak ng kapangyarihan. Sa bawat sitwasyon na may tensyon, may isang elemento na halos hindi napapansin ng karamihan, oras. Hindi lang oras bilang minuto o segundo, kundi oras bilang psikolohikal na sandata. Kailan ka nagsasalita? Kailan ka tumatahimik? Kailan ka kumikilos? Kailan ka naghihintay? Ang karamihan ay gumagalaw batay sa pressure ng sandali. Ang malamig na tao ay gumagalaw batay sa direksyon ng laro. At ang direksyong iyon ay bihirang malinaw sa simula. Kaya ang unang disiplina ng pagiging malamig ay ang hindi pagbibigay ng galaw sa maling oras. Kahit papakiramdam mo ay kailangan mo ng kumilos. May mga sitwasyon kung saan ang maagang galaw ay mukhang matapang, pero sa katotohanan ay naglalantad lamang ng intensyon. Kapag nagsalita ka agad, ipinapakita mo kung ano ang mahalaga sa iyo. Kapag kumilos ka agad, ipinapakita mo kung saan
saan ka natatakot. Kapag nagdesisyon ka agad, ipinapakita mo kung ano ang ayaw mong mangyari. Ang lahat ng ito ay impormasyon. At sa mundo ng kapangyarihan, ang nagbibigay ng impormasyon ng maaga ay nagiging target. Ang malamig na tao ay hindi nagmamadaling magbigay ng signal. Hinahayaan niyang ang iba ang unang maglabas ng direksyon, ng urgency, ng emosyon. Siya ay nakikinig hindi lang sa sinasabi, kundi sa timing ng pagsasabi. Ang timing ay hindi tungkol sa pagiging mabagal. Ito ay tungkol sa pagiging eksakto. May sandali kung kailan ang katahimikan ay nagtatayo ng tensyon. May sandali kung kailan ang katahimikan ay nagiging kahinaan. Ang kaibahan ay nasa pagbabasa ng sitwasyon. Ang malamig na tao ay marunong maghintay hanggang ang iba ay magsimulang magpakita ng impatience. Kapag nagsimula ng magmadali ang iba, doon pa lang siya nagiging kalmado. Kapag nagsimula ng mag-overreact ang iba, doon pa lang siya nagsasalita. Dahil sa puntong iyon, ang salita niya ay pumapasok sa espasyong puno ng ingay at ang malinaw na salita sa gitna ng ingay ay palaging may bigat. Maraming tao ang nawawalan ng kontrol, hindi dahil kulang sila sa kakayahan, kundi dahil mali ang timing. Isang ideya na sinabi ng masyadong maaga ay pinapatay. Isang ideya na sinabi ng masyadong huli ay hindi na pinapansin. Ang malamig na tao ay hindi nahuhulog sa alinman. Alam niyang ang timing ang nagbibigay buhay sa ideya. Kaya bago siya magsalita, tinitingnan niya, handa na ba ang paligid? May puwang na ba? May pagod na ba sa kabilang panig? May kalituhan na ba na naghahanap ng direksyon? Kung wala pa, naghihintay siya. Hindi dahil wala siyang sasabihin, kundi dahil hindi pa iyon tatama. Sa mga relasyon, sa trabaho, sa kahit anong hierarchy, mapapansin mo ang parehong pattern. Ang taong laging unang nagsasalita ay bihirang ang may huling salita. Ang taong laging unang kumikilos ay bihirang ang nagdidikta ng resulta. Ang taong marunong maghintay ay madalas siyang naglalagay ng huling piraso sa board at kapag inilagay niya iyon, tapos na ang laro. Hindi ito dramatiko, hindi ito theatrical, ito ay tahimik at eksakto. At dahil dito, madalas hindi napapansin kung kailan talaga nagbago ang balanse. Bigla na lang, ang iba ay sumusunod na. Ang timing ay lalo pang nagiging mahalaga kapag may emosyon na kasangkot. Kapag galit ang tao, ang maling timing ng sagot ay parang gasolina. Kapag takot ang tao, ang maling timing ng kilos ay parang kumpirmasyon. Ang malamig na tao ay marunong maghintay hanggang ang emosyon ng iba ay bumaba kahit kaunti. Sa sandaling iyon, kahit simpleng salita ay nagiging makapangyarihan. Hindi dahil espesyal ang salita, kundi dahil ang sandali ay bukas na. Ang karamihan ay nagsasalita para mailabas ang emosyon nila. Ang malamig na tao ay nagsasalita para baguhin ang direksyon ng emosyon ng iba. May isa pang aspeto ng timing na bihirang pag-usapan, ang kakayahang huwag gawin ang inaasahan. Kapag inaasahan nilang sasagot ka agad, huwag. Kapag inaasahan nilang tatahimik ka, magsalita. Hindi bilang reaksyon, kundi bilang kalkuladong pagbasag ng pattern. Ang mga tao ay komportable kapag tama ang hula nila sa iyo. Kapag mali ang hula, nagiging alerto sila. At sa alertness na iyon, nagiging mas maingat sila. Ang pagiging malamig ay hindi lamang pagiging kalmado, kundi pagiging unpredictable sa tamang paraan. Hindi pabigla-bigla, kundi hindi nakakulong sa inaasahan ng iba. Kapag natutunan mong kontrolin ang timing mo, may mangyayaring pagbabago sa paraan ng pakikitungo ng mga tao sa iyo. Mas kaunti ang sumusubok, mas kaunti ang nagpo-provoke, mas kaunti ang nagmamadali sa iyo. Dahil nararamdaman nila kahit hindi nila masabi kung bakit na hindi ka gumagalaw sa ritmo nila. Ikaw ang may sariling ritmo at ang taong may sariling ritmo ay mahirap hilahin, mahirap itulak, mahirap imanipula dahil ang manipulasyon ay umaasa sa bilis at impulsiveness. Kapag wala iyon, nawawala ang sandata. Sa huli, ang ikaapat na regla ng pagiging malamig ay ito. Huwag mong hayaan ang sitwasyon ang magtakda ng oras ng kilos mo. Ikaw ang pumili kung kailan ka gagalaw. Kahit pa ang buong paligid ay nagmamadali, kahit pa may pressure, kahit pa may emosyon. Ang tunay na kontrol ay hindi makikita sa lakas ng galaw, kundi sa eksaktong sandali ng galaw. At kapag ang galaw mo ay laging dumarating sa tamang oras, hindi
Hindi mo kailangang magpaliwanag kung bakit ito epektibo. Ang resulta ang magsasalita. At sa mundo ng tahimik na kapangyarihan, iyon lang ang mahalaga. Regra Pimbo, ang taong hindi nagpapakita ng lahat ay hindi kailanman naubusan ng kalamangan. May isang pagkakamali na ginagawa ng karamihan kapag sinusubukan nilang manatiling malamig. Iniisip nilang sapat na ang kontrol sa emosyon. Hindi. Ang tunay na dahilan kung bakit nawawala ang kontrol ng mga tao ay hindi lang dahil sa emosyon, kundi dahil sa labis na paglalantad ng iniisip, paglalantad ng intensyon, paglalantad ng plano, paglalantad ng takot, kahit pa saan yung biro o casual na salita. Sa sandaling masyado kang nakikita, masyado kang nababasa, at ang taong madaling basahin ay madaling galawin. Ang pagiging malamig ay hindi lang disiplina sa reaksyon. Ito ay disiplina sa kung ano ang ipinapakita mo at kung ano ang pinipili mong itago. Ang karamihan ay may instinct na maging transparent para maiwasan ang tensyon. Iniisip nila na kapag sinabi nila ang lahat, mawawala ang misunderstanding. Ngunit sa larangan ng social dynamics, ang sobrang transparency ay bihirang proteksyon. Mas madalas, ito ay imbitasyon. Imbitasyon para husgahan ka, para subukan ka, para gamitin ang impormasyon laban sa'yo sa tamang sandali. Hindi ito nangangahulugan na kailangan mong magsinungaling o maging mapanlinlang. Ang ibig sabihin nito ay kailangan mong maging mapili. Ang lahat ng nalalaman ng iba tungkol sa'yo ay nagiging bahagi ng laro. Kahit hindi mo intensyon, kapag ipinakita mo agad ang buong emosyon mo, alam ng iba kung paano ka i-pressure. Kapag ipinakita mo agad ang buong plano mo, alam ng iba kung saan ka haharangin. Kapag ipinakita mo agad ang buong opinyon mo, alam ng iba kung saan ka tatamaan. Ang malamig na tao ay hindi nagtatago dahil may masamang balak siya. Siya ay nagtatago dahil naiintindihan niya na ang hindi alam ng iba ay espasyong hindi nila makokontrol, at sa espasyong iyon nananatili ang kalamangan. May dahilan kung bakit ang mga taong may tunay na impluensya ay madalas may bahagi ng sarili nila na hindi mo maaabot. Hindi mo alam kung ano talaga ang iniisip nila. Hindi mo alam kung ano ang susunod nilang galaw. Hindi mo alam kung ano ang limitasyon nila. At ang kawalan ng kaalaman na iyon ang siyang pumipigil sa iba na abusuhin sila. Dahil kapag hindi mo alam kung hanggang saan ang kaya ng isang tao, nagiging maingat ka. Ang pagiging malamig ay hindi paglikha ng distansya para manakit. Ito ay paglikha ng distansya para hindi ka maubusan ng leverage. Maraming tao ang nawawala ang kontrol hindi sa malalaking laban, kundi sa maliliit na sandali ng overexposure. Isang kwento na masyadong detalyado, isang emosyon na ipinakita sa maling tao, isang opinyon na ibinigay kahit hindi naman hinihingi. Lahat ng ito ay tila walang halaga sa sandaling iyon. Pero sa paglipas ng panahon, nabubuo ang isang malinaw na larawan sa isip ng iba tungkol sa iyo. At kapag malinaw ka na, wala ka ng sorpresa. Ang taong walang sorpresa ay mahina sa larong panlipunan dahil ang sorpresa ang nagbibigay ng puwang para sa paggalang at pag-iingat. Ang malamig na tao ay hindi tahimik dahil wala siyang sasabihin. Siya ay tahimik dahil pinipili niya kung kailan magiging mahalaga ang sasabihin niya. Kapag siya ay nagsalita, hindi ito para maglabas ng loob, kundi para maglatag ng direksyon. Kapag siya ay nagbahagi, ito ay may hangganan. Hindi dahil may itinatago siyang kasinungalingan, kundi dahil may pinoprotektahan siyang posisyon. Ang posisyon na yon ay hindi nakikita pero nararamdaman. Ito ang dahilan kung bakit ang mga tao ay bihirang sumobra sa kanya. Hindi dahil siya ay nakakatakot, kundi dahil siya ay hindi ganap na nababasa. May isang psychological effect ang pagiging hindi ganap na bukas. Pinipilit nito ang iba na mag-feel ng puwang gamit ang sarili nilang interpretasyon. At ang interpretasyon na iyon ay kadalasang mas maingat, mas konserbatibo, mas kontrolado. Dahil ang hindi malinaw ay mas delikado kaysa sa malinaw. Ang taong laging nagpapakita ng lahat ay nagbibigay ng katiyakan. Ang taong may itinatagong espasyo ay nagbibigay ng kawalan ng katiyakan. At sa mundo
mundo ng kapangyarihan, ang kawalan ng katiyakan ay madalas na nagiging respeto. Hindi ito panawagan para maging malamig sa emosyonal na koneksyon o mawalan ng pagiging tao. Ang punto ay konteksto. Hindi lahat ng tao ay kailangang makakita ng lahat ng bersyon mo. Hindi lahat ng sitwasyon ay nangangailangan ng buong katotohanan mo. Ang pagiging malamig ay ang kakayahang mag-adjust ng antas ng pagbubukas base sa sitwasyon, hindi base sa impulse. Kapag ligtas ang espasyo, maaari kang magbukas. Kapag hindi, nananatili kang buo at hindi butas-butas. Sa huli, ang ikalimang regla ng pagiging malamig ay ito: huwag mong ibigay ng libre ang access sa buong ikaw. Ang impormasyon tungkol sa iyo ay kapangyarihan. Ang emosyon mo ay kapangyarihan. Ang intensyon mo ay kapangyarihan. At ang kapangyarihan na hindi agad ipinapakita ay bihirang maagaw. Kapag natutunan mong panatilihin ang bahagi ng sarili mo na hindi agad naaabot, mapapansin mong mas kaunti ang gumagalaw sa iyo, mas kaunti ang sumusubok sa iyo, at mas kaunti ang nakakakita ng butas. Hindi dahil naging sarado ka, kundi dahil naging buo ka, at ang taong buo ay mahirap galawin kahit sa gitna ng kaguluhan. Regla 6. Ang taong kontrolado, ang sariling interpretasyon ay hindi kailanman madadala ng sitwasyon. May isang huling antas ng pagiging malamig na bihirang maabot ng karamihan dahil hindi ito tungkol sa reaksyon, emosyon, salita o timing. Ito ay tungkol sa interpretasyon, hindi kung ano ang nangyayari, kundi kung paano mo ito binibigyan ng kahulugan sa loob ng isip mo. Dalawang tao ang maaaring nasa iisang sitwasyon, makarinig ng iisang salita, makaranas ng iisang provocation, pero magkaiba ang magiging epekto. Hindi dahil magkaiba ang sitwasyon, kundi dahil magkaiba ang interpretasyon. At ang interpretasyon ang pinakaugat ng emosyon. Kapag hindi mo kontrolado ang interpretasyon mo, kahit gaano ka katahimik sa labas, may kaguluhan pa rin sa loob. At ang kaguluhang iyon ay laging may paraan para lumabas. Ang karamihan ay alipin ng automatic meaning. Kapag may nagsalita ng may tono, iniisip agad nilang disrespect iyon. Kapag may hindi sumagot, iniisip agad nilang rejection iyon. Kapag may kumontra, iniisip agad nilang banta iyon. Ang mga kahulugang ito ay hindi katotohanan. Ito ay interpretasyon na naging default dahil sa karanasan, takot at conditioning. At ang default na interpretasyon ay bihirang pabor sa iyo. Dahil ito ay madalas nagmumula sa insecurities, hindi sa kalinawan. Ang malamig na tao ay hindi agad nagbibigay ng kahulugan sa nangyayari. Hinahawakan niya muna ang sitwasyon bilang neutral na datos. Isang pangyayari, hindi pa konklusyon. Kapag hindi mo agad nilalagyan ng label ang sitwasyon, may puwang kang huminga. At sa puwang na iyon, bumabagal ang emosyon. Hindi dahil pinipigilan mo ito, kundi dahil wala pa itong pinanghahawakang kwento. Ang emosyon ay laging nakakabit sa kwento. Inatake ako, minamaliit ako, may nang-aapi sa akin. Kapag wala ang kwentong ito, mahina ang emosyon. Ang pagiging malamig ay ang kakayahang i-delay ang kwento. Hindi mo tinatanggihan ang posibilidad. Hindi mo rin ito tinatanggap. Pinapanatili mo itong bukas. At ang bukas na interpretasyon ay hindi ka tinutulak sa impulsive na kilos. Maraming tao ang nawawala ang kontrol, hindi dahil sa ginawa ng iba, kundi dahil sa kwentong ginawa nila sa loob ng ilang segundo. Isang tingin na naging paghamak. Isang katahimikan na naging pagtanggi. Isang biro na naging panlalait. At mula sa kwentong iyon, sumusunod ang emosyon. Mula sa emosyon, sumusunod ang kilos. At mula sa kilos, lumalabas ang pagsisisi. Ang malamig na tao ay pinuputol ang chain na ito sa pinakaunang bahagi, interpretasyon. Hindi siya nagtatanong, ano ang naramdaman ko? Una niyang tinatanong, ano ang alam ko? Yun talaga, at madalas ang sagot ay kulang. Kapag tinanggap mo na kulang ang impormasyon mo, bumababa ang urgency. Hindi mo na kailangang gumalaw agad. Hindi mo na kailangang ipagtanggol ang sarili. Hindi mo na kailangang magpaliwanag dahil wala ka pang sapat na basehan para gawin ang alinman. Ang karamihan ay gumagalaw para tapusin ang discomfort ng hindi pagkaalam. Ang malamig na tao ay kayang manatili sa discomfort na iyon dahil alam niyang ang maling interpretasyon ay mas mahal ang bayad kaysa sa
pansamantalang pag-aalinlangan. May isang mahalagang pagbabago na nangyayari kapag sinanay mo ang sarili mo sa ganitong paraan. Unti-unti humihina ang emosyonal na reaksyon mo, hindi dahil manhid ka, kundi dahil bihira ka ng malinlang ng sarili mong isip. Napapansin mong maraming bagay ang hindi personal, maraming bagay ang hindi sadya, maraming bagay ang projection lang ng ibang tao. At kapag nawala ang automatic personalization, bumabalik ang kalamigan. Hindi dahil bumait ang mundo, kundi dahil tumigil ka sa paglalagay ng sarili mo sa sentro ng lahat ng nangyayari. Ang kontrol sa interpretasyon ay nagbibigay rin ng kakaibang uri ng lakas, kalayaan. Kalayaan mula sa provocation, kalayaan mula sa manipulation, kalayaan mula sa emotional na roller coaster ng ibang tao. Kapag may nagsubok na igalaw ka sa pamamagitan ng tono, salita o kilos at hindi gumana, sila ang unang mapapagod dahil ang manipulasyon ay nangangailangan ng reaksyon. Kapag wala iyon, nawawala ang saysay ng laro. At ang taong hindi naglalaro ng emosyonal na laro ay bihirang talunin sa larangan ng tensyon. Sa huli, ang ika-6 na regla ng pagiging malamig ay ito: huwag mong ipagkatiwala sa sitwasyon ang kahulugan ng nangyayari. Ikaw ang magbibigay ng kahulugan. O mas mabuti pa, huwag muna. Panatilihin itong bukas hanggang malinaw. Dahil ang taong marunong maghintay bago mag-interpret ay bihirang magkamali ng kilos. At ang taong bihirang magkamali ng kilos ay unti-unting nagiging sentro ng kontrol sa kahit anong sitwasyon, hindi dahil pinilit niya, kundi dahil hindi siya nadala. At sa mundo kung saan karamihan ay alipin ng sarili nilang interpretasyon, ang taong may hawak nito ay laging isang hakbang sa unahan. Regla 7, ang taong hindi nagmamadaling magresolba ay siyang may huling kapangyarihan. May isang malalim na ugat kung bakit nawawala ang lamig ng karamihan sa gitna ng tensyon. Ang pangangailangang tapusin na agad, tapusin ang usapan, tapusin ang alitan, tapusin ang awkwardness, tapusin ang hindi malinaw. Ang instinct na ito ay mukhang praktikal, pero sa realidad, ito ang isa sa pinakamabilis na paraan para isuko ang kontrol. Dahil ang taong nagmamadaling magresolba ay bihirang siyang nagdidikta ng kondisyon ng resolusyon. Siya ay umaayon. At sa sandaling umayon ka, kahit pa mukhang patas, ang direksyon ay hindi na sayo. Ang pagiging malamig ay ang kakayahang mabuhay sa hindi pa tapos, sa bukas na sitwasyon, sa tensyon na hindi pa nalulutas, sa tanong na walang agarang sagot. Ang karamihan ay takot dito dahil ang isip nila ay naghahanap ng closure. Ngunit ang closure ay madalas pabor sa kung sino ang mas handang maghintay. Ang taong kayang manatili sa open loop ay siyang may hawak ng huling galaw. Dahil habang ang iba ay nagmamadali para matapos, siya ay nagtitipon ng impormasyon, nag-oobserba ng pagbabago ng emosyon at nagbabasa ng tunay na intensyon. Kapag may hindi pagkakaunawaan, mapapansin mong ang unang gustong mag-ayos ay kadalasang ang mas apektado. Hindi dahil siya ang may kasalanan, kundi dahil siya ang mas hindi komportable sa tensyon. At ang discomfort na iyon ang nagiging leverage ng kabilang panig. Kahit hindi nila intensyon, nararamdaman nila na may hawak sila, na ikaw ang gustong matapos, na ikaw ang gustong maibalik ang normal. At mula roon, nagsisimula ang tahimik na pag-shift ng kapangyarihan. Ang malamig na tao ay hindi tumatanggi sa resolusyon, ngunit hindi rin niya ito hinahabol. Hinahayaan niyang dumating ito kapag tama ang kondisyon. May mga sitwasyon kung saan ang hindi agarang pagresolba ay mas makapangyarihan kaysa sa kahit anong paliwanag. Isang alitang hindi agad sinagot ay nagiging salamin para sa kabilang panig. Nagsisimula silang magtanong, mali ba ako? Sobra ba ang reaksyon ko? Bakit hindi siya gumagalaw? Ang mga tanong na ito ay hindi mo kailangang sabihin. Sila ang gumagawa nito sa loob nila. At habang ginagawa nila yon, bumababa ang emotional na intensity. Ang lamig ay bumabalik hindi dahil pinilit mo, kundi dahil hinayaan mong maubos ang apoy. Ang pagmamadali sa resolusyon ay madalas nagmumula sa takot na mawalan ng relasyon, imahe o kontrol. Ngunit ang kabalintunaan ay ito. Ang taong laging nagmamadaling ayusin ang lahat ay unti-unting nawawalan ng respeto. Hindi dahil masama ang intensyon niya, kundi dahil nakikita siya bilang someone
someone na hindi kayang tiisin ng pressure. At ang hindi kayang tiisin ng pressure ay madaling itulak. Ang malamig na tao ay kayang manatili kahit hindi pa maayos ang lahat. At ang kakayahang iyon ay tahimik na nagpapadala ng mensahe. Hindi ako nagpapanik, hindi ako nawawala, hindi ako hinahabol ng oras. May isa pang antas dito na bihirang maunawaan. Ang resolusyon na dumating sa maling oras ay kadalasang pansamantala. Isang kompromiso na ginawa dahil sa pagod, hindi dahil sa kalinawan. Isang katahimikan na nakuha dahil sa pag-iwas, hindi dahil sa tunay na pag-unawa. Ang malamig na tao ay hindi nasisiyahan sa pansamantalang katahimikan. Mas pinipili niya ang delayed clarity kaysa sa instant peace. Dahil alam niya na ang peace na walang clarity ay babalik bilang mas malaking tensyon sa hinaharap. Kapag natutunan mong huwag magmadali sa resolusyon, mapapansin mong may mga tao na kusa ng ayos ang tono nila. May mga sitwasyon na kusang luluwag. May mga usapan na biglang nagiging mas maingat. Hindi dahil may ginawa ka, kundi dahil wala kang ginawa. Ang kawalan ng agarang aksyon ay nagiging pressure sa kabilang panig na linawin ang sarili nila. At sa sandaling iyon, makikita mo kung sino ang talagang interesado sa solusyon at sino ang gusto lang makaramdam ng kontrol. Hindi ito taktika ng pagpaparusa o emotional withdrawal. Ito ay disiplina sa oras at emosyon. Ang hindi pagmamadali ay hindi pagwawalang bahala. Ito ay pagpili. Pagpiling huwag magdesisyon habang mainit pa ang emosyon. Pagpiling huwag magsalita habang hindi pa buo ang larawan. Pagpiling huwag mag-commit sa resolusyon na hindi mo pa lubos na nauunawaan. Ang malamig na tao ay may tiwala sa oras. Hindi dahil mabagal siya, kundi dahil alam niyang ang oras ay natural na naglalantad ng totoo. Sa huli, ang ikapitong regla ng pagiging malamig ay ito. Huwag mong gawing prioridad ang agarang resolusyon. Gawin mong prioridad ang tamang resolusyon. At ang tama ay bihirang dumating kapag minamadali. Kapag natutunan mong manatili sa gitna ng hindi patapos, ng hindi natitinag, unti-unting magbabago ang dynamics sa paligid mo. Hindi dahil ikaw ang laging nananalo, kundi dahil ikaw ang hindi natatalo sa sarili mong pagmamadali. At sa mundo kung saan karamihan ay alipin ng urgency, ang taong marunong maghintay, ang laging may huling salita kahit hindi niya ito kailangang ipagsigawan. Regra 8, ang taong hindi umaasa sa validation ay hindi kailanman naiilog sa emosyon ng iba. May isang tahimik na puwersa na humihila sa karamihan ng tao palayo sa pagiging malamig at ito ay halos hindi napapansin dahil ito ay tinatanggap bilang normal. Ang pangangailangan ng validasyon, ang pagnanais na maunawaan, ma-approve, makitang tama o maramdamang kinikilala. Sa unang tingin, tila inosente ito, tao lang daw. Ngunit sa larangan ng tensyon at kontrol, ang umaasa sa validasyon ay laging may hawak na tali sa liig. Dahil ang sinumang may kakayahang magbigay o mag-withhold ng validation ay may kakayahang magdikta ng emosyon mo. At sa sandaling iyon, hindi ka na malamig. Ikaw ay reaktibo. Kapag ang estado mo ay nakatali sa kung paano ka tinitingnan ng iba, bawat tingin ay nagiging signal, bawat tono ay nagiging hatol, bawat katahimikan ay nagiging mensahe. At mula roon, nagsisimula ang paggalaw ng emosyon. Isang maliit na disapproval ay nagiging pangangailangang magpaliwanag. Isang kakulangan ng reaksyon ay nagiging pangangailangang magpakita. Isang kritika ay nagiging pangangailangang bumawi. Ang lahat ng ito ay hindi nangyayari dahil sa sitwasyon, kundi dahil may inaasahan kang ibabalik ng iba. Kapag hindi ito dumating, nawawala ang balanse. Ang malamig na tao ay hindi immune sa opinyon ng iba. Ngunit hindi siya umaasa rito para manatiling buo. May malinaw siyang internal reference. Alam niya kung saan siya nakatayo kahit walang sumasang-ayon. Alam niya ang direksyon kahit walang pumapalakpak. Dahil ang validation niya ay hindi nanggagaling sa labas. At kapag wala kang hinihintay na kumpirmasyon, nawawala ang kapangyarihan ng provocation. Hindi ka na madaling igalaw ng papuri. Hindi ka na madaling guluhin ng kritika. Ang emosyon ng iba ay nagiging ingay, hindi utos. Maraming tensyon ang umiiral dahil ang dalawang panig ay parehong naghihintay ng validation mula sa isa't isa. Sino ang unang aamin? Sino ang unang magsusorry? Sino ang
unang magpapakita na apektado. At sa larong ito, ang unang naghahanap ng validation, ang unang natatalo. Hindi dahil siya ang mali, kundi dahil siya ang mas invested. Ang malamig na tao ay hindi naglalaro ng larong ito. Hindi niya kailangan ipakita na siya ang tama. Hindi niya kailangan ipakita na siya ang mas maayos. Hindi niya kailangan manalo sa emosyonal na palitan dahil ang tunay na panalo para sa kanya ay ang hindi madala. Kapag tinigil mo ang paghahanap ng validation, may mangyayaring hindi inaasahan. Ang mga tao ay magsisimulang maging mas maingat sa iyo dahil hindi ka na nila kayang kontrolin sa pamamagitan ng approval o disapproval. Hindi ka nila kayang iangat para mapasunod o ibaba para ma-provoke. Ang mga ganitong mekanismo ay gumagana lang sa mga taong may pangangailangan. Kapag wala iyon, bumabagsak ang buong istruktura at sa kawalan ng istrukturang iyon, ikaw ay nagiging mahirap basahin at mahirap igalaw. Hindi ito nangangahulugan na magiging malamig ka sa relasyon o magiging detached sa lahat. Ang punto ay hindi ka na umaasa sa reaksyon ng iba para i-regulate ang sarili mo. Kapag may sumang-ayon, ayos. Kapag wala, ayos pa rin. Kapag may pumuri, tatanggapin mo. Kapag may pumuna, pakikinggan mo. Ngunit wala sa mga ito ang magdidikta ng estado mo. Ang pagiging malamig ay hindi pagiging sarado. Ito ay pagiging stable. At ang stability na iyon ay nagmumula sa loob, hindi sa palakpak sa labas. Maraming tao ang nagsasabi na wala akong pakialam sa iniisip ng iba. Pero sa unang senyalis ng disapproval, nagbabago ang kilos. Iyan ang patunay na ang validation ay hindi salita kundi attachment. Ang malamig na tao ay walang ganitong attachment. Hindi dahil wala siyang pakialam sa tao, kundi dahil hindi niya ipinagkakatiwala sa kanila ang kapangyarihan sa emosyon niya. Ang pakialam at ang pagdepende ay magkaibang bagay. Maaari kang makinig ng hindi sumusunod. Maaari kang umunawa ng hindi sumusuko. Maaari kang maging bukas ng hindi nagiging hawak. Kapag ikaw ay hindi umaasa sa validation, napapansin mong bumabagal ang mga sitwasyon. Ang mga tao ay hindi na basta-basta naglalabas ng emosyon sa iyo. Ang mga provocation ay nawawala ng target. Ang mga subtle na laro ay tumitigil dahil wala silang mahahawakan. At sa gitna ng lahat ng ito, ikaw ay nananatiling kalmado. Hindi dahil mas mataas ka, kundi dahil hindi ka na nakatali. Ang lamig na ito ay hindi panlalamig ng puso. Ito ay kalayaan ng isip. Sa huli, ang ikawalong regla ng pagiging malamig ay ito. Huwag mong ipagkatiwala sa ibang tao ang karapatang magdikta ng estado mo. Ang validation ay dapat bonus, hindi basehan. Kapag natutunan mong tumayo ng buo kahit walang kumpirmasyon, makikita mong mas kaunti ang nakakaapekto sa iyo, mas kaunti ang nakakagalaw sa iyo, at mas kaunti ang nakakapaglaro sa emosyon mo. Hindi dahil naging manhid ka, kundi dahil naging malaya ka. At ang taong malaya sa validation ay bihirang mawala ang lamig kahit sa pinakamasikip na sitwasyon. Regra 9. Ang taong marunong magtiis ng kawalan ng kontrol ay siyang pinakamahirap talunin. May isang ilusyon na tahimik na sumisira sa pagiging malamig ng karamihan. Ang paniniwalang kailangan mong laging may hawak na kontrol. Kontrol sa takbo ng usapan. Kontrol sa reaksyon ng iba. Kontrol sa direksyon ng sitwasyon. Kapag naramdaman ng isang tao na nawawala ang kontrol, doon nagsisimula ang panik at ang panik ang kaaway ng lamig. Ngunit ang hindi nakikita ng marami ay ito. Ang tunay na kontrol ay hindi ang patuloy na paghawak, kundi ang kakayahang bitawan ng hindi nadudurog. Sa bawat sitwasyon, may mga bagay na hindi mo kayang kontrolin. Ang iniisip ng iba, ang emosyon nila, ang desisyon nila. Kapag sinusubukan mong kontrolin ang mga ito, ikaw mismo ang nagiging reaktibo. Ang bawat kilos mo ay nagiging tugon sa kanila. At sa sandaling iyon, kahit ikaw ang mukhang aktibo, ikaw ang sumusunod. Ang malamig na tao ay may malinaw na hangganan kung saan nagtatapos ang kanyang kontrol. Hindi siya lumalaban sa kawalan ng kontrol. Tinatanggap niya ito. At sa pagtanggap na iyon, bumabalik ang lamig. Maraming tao ang nawawala ang sarili kapag ang isang sitwasyon ay hindi gumagalaw ayon sa inaasahan nila. Kapag hindi sila sinagot, kapag hindi sila pinansin, kapag hindi sila sinang-ayunan, kapag hindi nangyari ang gusto nila. At mula roon nagsisimula ang mga galaw na puno ng urgency, mga mensaheng hindi
hindi pinag-isipan, mga salitang sobra, mga desisyong ginawa para lang maramdaman ulit ang kontrol. Ngunit ang mga galaw na ito ay bihirang magbalik ng tunay na kapangyarihan. Mas madalas, lalo lang nilang ipinapakita kung gaano ka apektado. Ang malamig na tao ay may kakaibang relasyon sa kawalan ng kontrol. Hindi niya ito tinuturing na banta, tinuturing niya itong espasyo. Espasyong nagpapakita kung sino ang desperado at sino ang hindi. Kapag may nangyayaring hindi mo kontrolado at nananatili kang kalmado, may tahimik na mensaheng ipinapadala, hindi ako natitinag kahit hindi ko hawak ang lahat. At ang mensaheng ito ay bihirang hindi maramdaman ng iba dahil ang karamihan ay sanay sa mga taong nagpapanik kapag nawalan ng hawak. Ang hindi nagpapanik ay nagiging kakaiba at ang kakaibang iyon ay madalas nagiging respeto. May isang pattern sa mga taong tunay na malamig. Hindi sila nagmamadaling ibalik ang kontrol kapag ito ay nawala. Hinahayaan nilang mangyari ang mga bagay. Hinahayaan nilang mag-unfold ang sitwasyon. Hindi dahil wala silang pakialam, kundi dahil alam nila na ang sobrang pakikialam ay naglalantad ng kahinaan. Kapag hinayaan mong hindi ikaw ang may hawak ng lahat, binibigyan mo ang sarili mo ng pagkakataong makita ang buong larawan. Nakikita mo kung sino ang kusang lalapit, sino ang magre-react, sino ang mag-overcompensate. At mula sa obserbasyong iyon, mas malinaw ang susunod na galaw. Ang kawalan ng kontrol ay madalas ginagamit bilang sandata laban sa iyo. Ang biglaang katahimikan, ang hindi pagsagot, ang hindi pag-confirm, ang hindi pagbigay ng closure, lahat ng ito ay naglalayong guluhin ka. Gawing impatient, gawing emotional, gawing impulsive. Kapag nagtagumpay ito, panalo ang kabilang panig. Ngunit kapag kaya mong manatili kahit walang sagot, kahit walang kasiguruhan, kahit walang malinaw na direksyon, ang sandata ay nawawalan ng bisa dahil ang sandata ay umaasa sa reaksyon. Kapag wala iyon, wala ring epekto. May lalim pa ang reglang ito. Ang taong kayang tiisin ang kawalan ng kontrol ay bihirang manipulahin dahil hindi siya natatakot sa outcome. Hindi siya nakakapit sa isang partikular na resulta. At ang taong hindi nakakapit ay hindi madaling itulak. Ang karamihan ay madaling galawin dahil may gusto silang mangyari. Kapag alam ng iba kung ano ang gusto mo, alam din nila kung paano ka pipigain. Ang malamig na tao ay may direksyon pero hindi desperasyon. At ang kawalan ng desperasyon ang nagtatanggal ng leverage ng iba. Kapag sinanay mo ang sarili mong huwag mag-react sa bawat pagkawala ng kontrol, mapapansin mong unti-unting humihina ang mga laro sa paligid mo. Ang mga tao ay titigil sa paggamit ng katahimikan bilang pressure, titigil sa paggamit ng delay bilang sandata, titigil sa paggamit ng uncertainty para guluhin ka, hindi dahil naging malinaw ka, kundi dahil hindi ka na nila kayang igalaw. Ang lamig ay bumabalik dahil wala ka nang hinahabol. At ang taong walang hinahabol ay bihirang mapagod. Hindi ito pilosopiya ng pagiging pasibo. Ito ay pilosopiya ng pagpili. Pagpili kung kailan ka kikilos at kung kailan mo hahayaan ang mga bagay na mangyari. Pagpili na huwag i-claim ang kontrol na hindi naman talaga sa'yo. Pagpili na manatiling buo kahit hindi kompleto ang impormasyon. Ang malamig na tao ay hindi naghahabol ng ilusyon ng total control. Mas pinipili niya ang clarity kaysa sa comfort. At ang clarity ay madalas dumarating kapag tumigil ka sa pagpipilit. Sa huli, ang ikasiyam na regla ng pagiging malamig ay ito. Huwag mong ituring ang kawalan ng kontrol bilang pagkatalo. Ito ay bahagi ng laro. Ang taong kayang tumayo sa gitna ng kawalan ng katiyakan nang hindi nadudurog ay may kakaibang lakas. Dahil habang ang iba ay nagkukumahog na ibalik ang pakiramdam ng kontrol, siya ay tahimik na nagmamasid, nag-iipon ng impormasyon at naghihintay ng tamang sandali. At kapag dumating ang sandaling iyon, hindi na niya kailangang bawiin ang kontrol. Kusang bumabalik ito sa kanya, hindi dahil pinilit niya, kundi dahil hindi siya natakot nang mawala ito. Regla 10. Ang taong hindi natataranta sa kaguluhan ay nagiging sentro ng grabidad ng sitwasyon. May isang huling katotohanan na nagbubuklod sa lahat ng naunang patakaran
kahalagahan ng pagiging malamig. Sa oras ng kaguluhan, ang mundo ay kusang naghahanap ng sentro. Isang punto na hindi gumagalaw. Isang presensya na hindi nadadala. Isang tao na hindi nagmamadali, hindi nagpapanik at hindi nagkakalat ng emosyon. At sa bawat sitwasyon na may pressure, tensyon o krisis, ang taong iyon ang unti-unting nagiging reference point ng lahat ng nasa paligid. Hindi dahil siya ang pinakamalakas, kundi dahil siya ang pinaka-stable. Ang lamig sa huli ay hindi lang depensa, ito ay gravitational force. Kapag nagkakagulo ang emosyon ng mga tao, mapapansin mo ang parehong pattern. May nagsasalita ng sobra, may gumagalaw ng pabigla-bigla, may nagpapakita ng takot sa anyo ng galit, may naghahanap ng kakampi. Lahat sila ay umiikot sa isang bagay, ang kaguluhan sa loob nila. At habang sila ay umiikot, naghahanap sila ng isang bagay na hindi umiikot. Kapag may isang taong nananatiling kalmado, malinaw at hindi apektado, kahit hindi siya nagsasalita, may nangyayaring tahimik na reorientasyon. Ang mga mata ay bumabalik sa kanya, ang ritmo ay bumabagal, ang tensyon ay nagsisimulang maghanap ng direksyon. At sa puntong iyon, nagsisimula ang tunay na impluensya. Ang karamihan ay iniisip na para magkaroon ng kontrol sa kaguluhan, kailangan mong gumawa ng marami, magsalita ng malakas, magbigay ng utos, magpakita ng dominance. Ngunit sa realidad, ang kaguluhan ay hindi pinapahupa ng mas maraming galaw. Mas lalo lang itong pinapalala. Ang taong malamig ay hindi sinusubukang ayusin agad ang lahat. Hindi niya sinusubukang kontrolin ang bawat detalye. Ang ginagawa niya ay mas simple at mas mahirap. Nananatili siya, buo, presente, hindi natitinag, at ang presensyang iyon ang nagsisilbing anchor sa sitwasyon. Kapag hindi ka natataranta, may dalawang mensaheng sabay na ipinapadala. Una, sa sarili mo, kaya kong humawak ng bigat na ito. Ikalawa, sa iba, hindi ako nawawala sa ilalim ng pressure. Ang dalawang mensaheng ito ay may epekto na mas malalim kaysa sa anumang salita. Dahil ang mga tao ay mas naniniwala sa nakikita nilang estado kaysa sa naririnig nilang pangako. Kapag nakita nilang hindi ka nagkakawatak-watak sa gitna ng kaguluhan, automatiko kang inaangat ng sitwasyon. Hindi mo ito hinihingi, ito ay ibinibigay. May isang mahalagang punto rito. Ang pagiging sentro ng grabidad ay hindi nangangahulugan na ikaw ang bida o ikaw ang palaging may solusyon. Ang ibig sabihin nito ay ikaw ang hindi dinadala ng emosyon ng iba. Ikaw ang hindi nagpapasa ng panik. Ikaw ang hindi nagpapalala ng tensyon. At dahil dito, ang mga desisyon, salita at galaw na manggagaling sa iyo ay nagiging mas mabigat. Kapag nagsalita ka sa gitna ng katahimikan na ikaw mismo ang nagpanatili, ang salita mo ay tumatama. Kapag kumilos ka pagkatapos ng kaguluhan, ang kilos mo ay nagiging malinaw. Hindi dahil perpekto ito, kundi dahil dumating ito sa tamang estado ng isip. Maraming tao ang gustong magmukhang kalmado pero sa loob ay nagmamadali. Ang problema rito ay ang loob ay laging tumatagas palabas. Sa tono, sa galaw, sa bilis ng desisyon, ang tunay na lamig ay nagsisimula sa pagtanggap na ang kaguluhan ay hindi emergency para sa iyo. Maaring emergency ito para sa iba, pero hindi mo kailangang hiramin ang urgency nila. Kapag ginawa mo yon, nagiging extension ka ng kaguluhan. Kapag hindi mo ginawa, nagiging counterbalance ka. At ang counterbalance ay bihirang hindi mapansin. Kapag paulit-ulit mong pinipiling manatiling malamig sa mga sandaling magulo, may reputasyong nabubuo. Hindi sa salita, kundi sa karanasan ng iba sa'yo. Unti-unti, kapag may tensyon, ikaw ang hinahanap. Kapag may problema, ikaw ang nilalapitan. Kapag may krisis, ikaw ang pinakikinggan. Hindi dahil ikaw ang pinakamagaling magsalita, kundi dahil ikaw ang hindi nawawala sa sarili. Ang reputasyong ito ay hindi pwedeng i-claim. Ito ay kinikita sa pamamagitan ng konsistensya sa ilalim ng pressure. May isa pang lalim ang reglang ito. Ang taong hindi natataranta ay bihirang manipulahin ng kaguluhan. Maraming laro ang umaasa sa chaos, sa paglikha ng urgency, sa pagkalat ng emosyon, sa pagpaparamdam na kailangan mong kumilos ngayon. Kapag hindi ka sumunod dito, nababasag ang buong
buong taktika. Ang chaos ay nawawala ng direksyon, ang urgency ay nawawala ng target, at ang nagpasimula ng gulo ay kadalasang unang napapagod dahil ang kaguluhan ay nangangailangan ng kasabwat. Kapag wala, ito ay kusang humihina. Sa huli, ang ikasampung regla ng pagiging malamig ay ito: sa gitna ng kaguluhan, huwag mong subukang maging pinakamabilis, pinakamalakas o pinakamaingay. Piliin mong maging pinakamatatag. Ang mundo ay kusang umiikot sa kung ano ang stable, at ang taong kayang manatiling stable sa ilalim ng pressure ay nagiging sentro ng grabidad ng sitwasyon. Hindi dahil hinabol niya ang kapangyarihan, kundi dahil ang kapangyarihan ang kusang lumapit sa kanya. At sa sandaling iyon, ang lamig ay hindi na lang proteksyon, ito ay presensya. Isang presensyang hindi kayang baliwalain kahit sa gitna ng pinakamalakas na kaguluhan. Regla 11. Ang taong marunong maghintay ng pagkakamali ng iba ay hindi kailanman napipilitang magkamali. May isang huling paglipat na nangyayari kapag ang isang tao ay tunay ng malamig sa kahit anong sitwasyon. Tumitigil siyang makipag-unahan, tumitigil siyang patunayan ang sarili, tumitigil siyang ipakita na siya ang may sagot. Sa halip, pinipili niyang maghintay, hindi bilang taktika ng katamaran, kundi bilang disiplina ng katalinuhan. Dahil sa mundo ng tensyon, ang karamihan ng pagkakamali ay hindi pinipilit. Ito ay kusang lumalabas kapag ang tao ay nasa pressure. At ang taong marunong maghintay habang ang iba ay naiipit sa pressure ay bihirang mapilitang gumawa ng maling galaw. Ang karamihan ay nagkakamali dahil ayaw nilang magmukhang walang ginagawa, ayaw nilang mapag-iwanan, ayaw nilang isipin ng iba na wala silang alam. Kaya gumagalaw sila kahit hindi pa malinaw, nagsasalita sila kahit hindi pa buo ang larawan, nagdedesisyon sila kahit hindi pa handa ang sitwasyon, at sa bawat maagang galaw may binubuksang puwang para sa error. Ang malamig na tao ay hindi natatakot sa puwang na iyon. Hinahayaan niyang manatiling bukas ang laro dahil alam niyang habang bukas ang laro may pagkakataon ang iba na magkamali, at ang pagkakamaling iyon ang magiging tunay na signal kung kailan siya gagalaw. Ang paghihintay ay madalas na pagkakamalang kahinaan, pero sa realidad, ito ang isa sa pinakamahirap na anyo ng kontrol. Ang hindi kumilos habang ang emosyon ay nagtutulak sa iyo. Ang hindi magsalita habang ang katahimikan ay nakakailang. Ang hindi magdesisyon habang ang uncertainty ay mabigat. Ang karamihan ay bumibigay dito, at kapag bumigay sila, nagsisimula ang chain ng mga maliit na error. Isang salitang sobra, isang pangakong hindi kayang panindigan, isang galaw na naglalantad ng takot. Ang malamig na tao ay naroon lang, nanonood, hindi nanghuhusga, hindi nakikialam, at sa pagdaan ng oras, ang pagkakamali ay kusang lilitaw. May mahalagang prinsipyo rito: ang pressure ay hindi pantay. Ang taong mas invested ang siyang mas naiipit. Kapag mas gusto mong mangyari ang isang outcome kaysa sa iba, mas mataas ang tsansa na magkamali ka. Kapag mas mahalaga sa iyo ang impresyon, mas mabilis kang magre-react. Kapag mas ayaw mong mawalan ng kontrol, mas desperado kang kumilos. Ang malamig na tao ay bihirang pinaka-invested sa agarang resulta. May direksyon siya pero hindi pagkakabit. At dahil dito, mas kaunti ang pressure sa kanya. Ang pressure ay napupunta sa kabilang panig, at ang pressure na iyon ang gumagawa ng trabaho para sa kanya. Kapag marunong kang maghintay, napapansin mo ang mga bagay na hindi nakikita ng nagmamadali. Nakikita mo kung sino ang nagsisimulang mag-over-explain, sino ang nagsisimulang mag-backtrack, sino ang biglang nagbabago ng tono, sino ang naglalabas ng emosyon na hindi niya kayang i-control. Lahat ng ito ay indicators. Hindi mo kailangang i-create ang advantage. Nariyan na ito. Kailangan mo lang huwag itong sirain sa pamamagitan ng maagang galaw. Ang lamig ay hindi paglikha ng kalamangan. Ito ay pagprotekta sa kalamangan na kusang lumilitaw kapag ang iba ay nagkakamali. May isang psychological shift na nangyayari kapag napagtanto mo ito.
tumitigil kang makipagkompetensya sa bilis, tumitigil kang makipag-unahan sa ideya, tumitigil kang makipagbanggaan sa emosyon. Sa halip, hinahayaan mong ang iba ang magpakita ng limitasyon nila at ang limitasyong iyon ay madalas lumalabas bilang pagkakamali. Hindi dahil masama sila, kundi dahil sila ay tao. Ang tao sa ilalim ng pressure ay nagkakamali. Ang taong hindi nagbibigay ng pressure sa sarili ay nananatiling malinaw. Hindi ito nangangahulugan na palagi kang maghihintay magpakailanman. Ang punto ay hindi pasibong paghihintay. Ito ay aktibong paghihintay. Paghihintay na may obserbasyon. Paghihintay na may layunin. Paghihintay na may readiness. Kapag dumating ang sandali na malinaw na ang error, malinaw na ang butas, malinaw na ang direksyon, doon ka gagalaw. At dahil ikaw ay gumalaw mula sa kalinawan, hindi mula sa urgency, ang galaw mo ay bihirang mali. Hindi ito dramatic, hindi ito mabilis, ngunit ito ay eksakto. Sa maraming sitwasyon, ang panalo ay hindi sa gumawa ng pinakamaraming galaw, kundi sa gumawa ng pinakakaunting mali. At ang taong marunong maghintay ay natural na gumagawa ng mas kaunting mali dahil hindi siya pinipilit ng oras, emosyon o opinyon ng iba. Ang karamihan ay nahuhulog sa bitag ng kailangan kong may gawin. Ang malamig na tao ay may ibang tanong. Kailangan ko na bang kumilos ngayon? At kadalasan, ang sagot ay hindi pa. At sa bawat hindi pa, lumalawak ang advantage niya. Sa huli, ang ika-11 regla ng pagiging malamig ay ito: huwag mong gawing trabaho ang paggawa ng galaw. Gawin mong trabaho ang hindi paggawa ng maling galaw. Ang mundo ay puno ng mga taong sisira sa sarili nilang posisyon dahil sa pressure, emosyon at pagmamadali. Kapag marunong kang maghintay, hindi mo kailangang talunin ang lahat. Kailangan mo lang huwag sumabay sa pagkakamali nila. At sa larong ito, ang taong nananatiling malinaw habang ang iba ay nadudulas ay hindi kailanman napipilitang magkamali. Siya ay kusang nauuna kahit mukhang huli siyang gumagalaw. Regla 12, ang taong hindi nagpapaliwanag ng sarili niya sa loob ng isip ay hindi kailanman nabibihag ng pressure. May isang huling bitag na kahit ang mga disiplinado ay nahuhulog kapag ang sitwasyon ay tunay ng mabigat. Ang internal na paliwanag. Kahit tahimik ka sa labas, kahit kontrolado ang kilos at salita mo, maaari ka pa ring matalo sa loob. Sa sandaling magsimula kang magpaliwanag sa sarili mo kung bakit ka naapektuhan, kung bakit makatuwiran ang nararamdaman mo, kung bakit dapat kang kumilos, doon pa lang nagsisimula ang pagguho. Dahil ang pressure ay hindi palaging nagmumula sa ibang tao. Madalas, ikaw mismo ang naglalagay nito sa sarili mo sa pamamagitan ng kwentong inuulit mo sa loob ng isip. Ang karamihan ay nawawala ang lamig, hindi dahil sa nangyari, kundi dahil sa kung paano nila ito kinukwento sa sarili nila. Hindi dapat ganito, bastos iyon. Kung hindi ako kikilos, talo ako. Kung mananahimik ako, iisipin nilang mahina ako. Ang mga pangungusap na ito ay hindi katotohanan. Ito ay internal na argumento. At sa sandaling pumasok ka sa argumentong ito, kahit walang nagsasalita sa labas, ikaw ay nasa gitna na ng emosyonal na laban. Ang lamig ay hindi nawawala sa unang provokasyon. Nawawala ito sa sandaling naniwala ka sa kwento tungkol sa provocation. Ang malamig na tao ay hindi lang marunong tumahimik sa harap ng iba, marunong din siyang tumahimik sa loob ng sarili niya. Kapag may nangyari, hindi niya agad binibigyan ng interpretasyon na may moral weight. Hindi niya agad tinatanong kung sino ang tama o mali. Hindi niya agad tinatanong kung ano ang ibig sabihin nito tungkol sa kanya. Hinahawakan niya ang pangyayari bilang pangyayari lang. Walang dagdag, walang paliwanag. Dahil alam niya na ang sandaling magdagdag siya ng kwento, dadagdag din ang emosyon. At ang emosyon ay hihila ng ukilos. May malaking kaibahan ang pag-iisip at pag-justify. Ang pag-iisip ay tahimik at bukas. Ang pag-justify ay maingay at sarado. Kapag nagsimula kang mag-justify sa loob ng isip mo, ibig sabihin ay may emosyon ng gustong lumabas. At ang justification ang nagiging pahintulot. Galit ako dahil, apektado ako dahil, kailangan kong kumilos dahil, sa sandaling ito, ang lamig ay hindi na usapin ng disiplina. Ito
ito ay usapin ng paniniwala. Dahil naniwala ka na kailangan mong gumawa ng isang bagay para maibalik ang balanse. At kapag naniwala ka roon, kahit gaano ka pasanay, kikilos ka rin. Ang ika-12 regla ay mas mahirap kaysa sa lahat ng nauna dahil hindi ito nakikita ng iba. Walang papuri dito, walang recognition, walang external na sukatan. Ito ay purong internal mastery, ang kakayahang mapansin ang sariling isip habang ito ay gumagawa ng kwento. Ang kakayahang huminto sa gitna ng paliwanag at sabihing, hindi ko kailangang tapusin ang kwentong ito ngayon. Ang karamihan ay hindi kayang gawin ito, hindi dahil mahina sila, kundi dahil hindi sila aware na ginagawa nila ito. Kapag natutunan mong pigilan ang internal na paliwanag, may kakaibang katahimikan na lumalabas. Hindi ito emptiness, ito ay clarity. Ang emosyon ay dumarating pa rin pero hindi ito lumalakas. Ang isip ay nag-o-observe, hindi nakikipagtalo. At sa estadong ito, ang pressure ay nawawala ng grip dahil ang pressure ay nangangailangan ng kwento para mabuhay. Kapag walang kwento, walang direksyon ang pressure. Ito ay parang ingay na walang kahulugan. Naririnig mo pero hindi ka ginagalaw. Maraming tao ang iniisip na ang pagiging malamig ay nangangahulugan ng pagkontrol sa emosyon. Ngunit ang mas tumpak ay ito, kontrol sa naratibo ng isip. Kapag ang isip mo ay hindi gumagawa ng drama, ang emosyon ay bihirang maging problema. Kapag ang isip mo ay hindi naghahanap ng hustisya, ang galit ay hindi lumalalim. Kapag ang isip mo ay hindi naghahanap ng katiyakan, ang takot ay hindi lumalakas. Ang pagiging malamig ay hindi laban sa emosyon. Ito ay pagtanggi na palakihin ito sa pamamagitan ng kwento. Sa puntong ito, nagsisimula kang makakita ng malinaw na pagkakaiba sa pagitan ng mga taong kalmado at mga taong tunay na malamig. Ang una ay tahimik pero puno ng internal na ingay. Ang ikalawa ay tahimik dahil tahimik din ang loob. At ang katahimikang ito ay hindi pasibo. Ito ay alerto, present, malinaw. Mula rito, ang bawat kilos ay nagiging choice, hindi reaction. Ang bawat salita ay nagiging desisyon, hindi depensa. At ang bawat katahimikan ay nagiging posisyon, hindi takot. Sa huli, ang ika-12 regla ng pagiging malamig ay ito. Huwag mong ipaliwanag sa sarili mo ang dahilan kung bakit ka dapat madala. Huwag mong bigyan ng kwento ang pressure. Huwag mong gawing personal ang bawat pangyayari. Kapag natutunan mong putulin ang internal na paliwanag, mapapansin mong mas kaunti ang kailangang pigilan sa labas dahil ang tunay na laban ay laging nagsisimula sa loob at ang taong nananalo roon ay bihirang matalo sa kahit anong sitwasyon. Regla 13. Ang taong hindi nagmamadaling ipakita ang lakas ay siyang tunay na malakas. May isang huling ilusyon na madalas sumisira sa lamig ng tao kapag pakiramdam niya ay nasusubok siya. Ang pangangailangang magpakita ng lakas. Lakas sa salita, lakas sa tindig, lakas sa reaksyon, lakas sa agarang pagtutol. Para sa marami, kapag hindi nila ipinakita ang lakas sa mismong sandali ng tensyon, para bang natalo na sila. Ngunit sa realidad, ang tunay na lakas ay bihirang nangangailangan ng agarang demonstrasyon. At ang taong nagmamadaling ipakita ang lakas ay madalas siya ring unang nauubusan nito. Sa sandaling maramdaman mong kailangan kong ipakita na hindi ako pwedeng tapakan, may nangyari na sa loob mo. Ibig sabihin, tinanggap mo ang frame na may sumusubok sa iyo. Tinanggap mo ang laro. At sa pagtanggap na iyon, nag-react ka na. Ang malamig na tao ay hindi agad tinatanggap ang frame ng pagsubok. Hindi niya ina-assume na bawat provocation ay hamon. Hindi niya ina-assume na bawat tensyon ay laban. Dahil alam niya na maraming kilos ng tao ay hindi lakas, kundi ingay. At ang lakas na tumutugon sa ingay ay nagiging bahagi ng ingay. May kakaibang katotohanan tungkol sa tunay na lakas. Mas ramdam ito kapag hindi ipinapakita. Ang taong may kakayahang manakit ay hindi kailangang magbanta. Ang taong may kakayahang umalis ay hindi kailangang magmakaawa. Ang taong may kakayahang tumanggi ay hindi kailangang magpaliwanag. Ang ganitong uri ng lakas ay hindi nakikita sa unang tingin pero nararamdaman, at ang nararamdamang lakas ay mas
mas nakakatakot kaysa sa ipinapakitang lakas. Dahil ang ipinapakita ay nauubos. Ang nararamdaman ay nananatili. Maraming tao ang nasisira ang posisyon dahil sa maling timing ng pagpapakita ng lakas. Isang matigas na sagot na ibinigay ng masyadong maaga. Isang matalim na tono na ginamit para patunayan ang sarili. Isang galaw na ginawa para ipakita na hindi ako basta-basta. Ngunit ang mga galaw na ito ay madalas naglalantad ng insecurity, hindi ng dominance. Dahil ang taong tunay na may lakas ay hindi nag-aalala kung paano siya tinitingnan sa sandaling iyon. Alam niyang ang lakas ay may mahabang memorya. Hindi ito kailangang ipakita ngayon para maramdaman bukas. Ang malamig na tao ay may kakaibang kumpiyansa. Alam niyang kung kailangan niyang ipakita ang lakas, may sapat na dahilan at sapat na oras. Hindi siya nag-aaksaya ng bigat sa maliliit na sandali. Hindi siya gumagastos ng enerhiya para sa ego battles. Pinipili niya kung saan mahalaga ang presensya at kung saan sapat na ang katahimikan. At dahil dito, kapag dumating ang sandali na kumilos siya, ang kilos ay hindi na pagkakamalan. Hindi ito tinitingnan bilang reaksyon. Ito ay tinitingnan bilang desisyon. At ang desisyon ay mas mabigat kaysa sa reaksyon. May isang psychological effect ang hindi agarang pagpapakita ng lakas. Nililito nito ang iba dahil ang inaasahan ng karamihan ay alinman sa submission o aggression. Kapag wala ang dalawa, nagiging mahirap basahin ang sitwasyon at ang mahirap basahin ay nagiging delikado. Hindi dahil agresibo ito, kundi dahil hindi predictable. Ang malamig na tao ay hindi unpredictable sa sarili niya. Siya ay predictable sa prinsipyo pero hindi sa reaksyon. At ang ganitong uri ng consistency ang nagbibigay ng tahimik na authority. Kapag natutunan mong huwag ipakita ang lakas sa bawat pagkakataon, may mapapansin kang pagbabago sa paligid. Mas kaunti ang sumusubok, mas kaunti ang nagpo-provoke, mas kaunti ang naglalakas loob na itulak ka. Hindi dahil natakot sila sa isang eksena, kundi dahil naramdaman nila na may lalim ka, na may hangganan na hindi nila nakikita pero alam nilang naroon. At ang hindi nakikitang hangganan ay mas epektibo kaysa sa anumang banta. Hindi ito tungkol sa pagiging passive o pag-iwas sa conflict. Ito ay tungkol sa pagpili ng larangan. Ang malamig na tao ay hindi nakikipaglaban sa bawat lugar. Pinipili niya ang lupa kung saan ang lakas niya ay may saysay. At sa pagpiling yon, napoprotektahan niya ang sarili niya mula sa pagkapagod, pagkaubos at pagkasira ng imahe. Dahil ang lakas na laging ipinapakita ay mabilis maubos. Ang lakas na iniingatan ay laging sariwa kapag kailangan. Sa huli, ang 13 regla ng pagiging malamig ay ito. Huwag mong ipakita ang lakas para patunayan ang sarili mo. Ipakita mo lang ito kapag may layunin. Ang tunay na lakas ay hindi nagmamadali. Hindi ito sumisigaw. Hindi ito nagpapaliwanag. Ito ay naroon, tahimik, handang kumilos kapag tama ang sandali. At ang taong may ganitong lakas ay bihirang mawalan ng lamig dahil hindi siya umaasa sa pagpapakita para maramdaman ang sarili niyang bigat. Ang bigat na iyon ay naroon na kahit hindi niya sabihin. Regla 14, ang taong hindi natatakot sa pagkawala ay may pinakamalinis na kontrol. May isang huling takot na tahimik na sumisira sa lamig ng karamihan kahit pa disiplinado na sila sa reaksyon, emosyon, timing at salita. Ang takot sa pagkawala. Pagkawala ng relasyon, pagkawala ng oportunidad, pagkawala ng imahe, pagkawala ng posisyon. Kapag naroon ang takot na ito, kahit gaano ka pa kahusay magpigil, may bigat sa loob na nagtutulak sa iyo para kumilos sa maling dahilan. At ang kilos na ginawa para maiwasan ang pagkawala ay bihirang maging malinis. Madalas, itong nagiging kompromiso ng prinsipyo, paglihis ng direksyon o tahimik na pag-amin ng kahinaan. Ang tunay na lamig ay nagsisimula kapag hindi ka na natatakot sa posibilidad na mawala ang isang bagay. Hindi ito pagiging walang pakialam, ito ay pagiging handa. Kapag ang isip mo ay nakaangkla sa kailangan kong panatilihin ito, nagiging defensive ang bawat galaw. Nagiging
maingat ang bawat salita. Nagiging kalkulado ang bawat emosyon, hindi para sa kalinawan, kundi para sa pagpapanatili. At ang pagpapanatili bilang pangunahing motibo ay tahimik na nagpapababa ng posisyon dahil ipinapakita nito na may hawak ang sitwasyon sa iyo. Na may isang bagay na mas mahalaga kaysa sa sarili mong integridad at sa sandaling iyon, kahit hindi ka nagsasalita, nararamdaman ito ng iba. Ang malamig na tao ay may malinaw na relasyon sa pagkawala. Tanggap niya ito bilang bahagi ng laro. Alam niyang may mga bagay na hindi mananatili. May mga tao na aalis. May mga oportunidad na lilipas. May mga sitwasyon na hindi niya mapipigilan. At dahil tanggap niya ito, hindi siya natitinag kapag may banta ng pagkawala. Hindi siya nagmamadaling mag-adjust para lang manatili. Hindi siya nagbebenta ng sarili para lang hindi mawala. Pinipili niyang manatili sa direksyon kahit pa may kapalit, at ang kakayahang iyon ang nagbibigay sa kanya ng kakaibang uri ng kontrol. Kapag hindi ka natatakot mawalan, may dalawang bagay na agad na nagbabago. Una, bumabalik ang linaw. Hindi ka na gumagawa ng desisyon para i-save ang isang bagay. Gumagawa ka ng desisyon batay sa kung ano ang tama sa mas mahabang linya. Ikalawa, nawawala ang leverage ng iba. Dahil ang leverage ay laging nakaugat sa takot. Kapag alam ng iba na ayaw mong mawala ang isang bagay, alam din nila kung paano ka itulak. Kapag hindi nila alam kung ano ang kinakatakutan mong mawala, nagiging limitado ang galaw nila sa iyo. Maraming tao ang nawawala ang lamig sa sandaling maramdaman nilang may mawawala. Isang relasyon na nasa alanganin, isang posisyon na maaaring mawala, isang pagkakataon na maaaring hindi na bumalik. At mula roon, nagsisimula ang mga galaw na puno ng urgency. Paghingi ng assurance, paglalambing na hindi natural, pagkompromiso na hindi buo, pag-urong na hindi sinasadya. Ang mga galaw na ito ay mukhang praktikal sa sandaling iyon, pero may mahabang anino dahil ipinapakita nila na ang takot ang nagdidikta. At kapag ang takot ang nagdidikta, ang lamig ay unti-unting nawawala. Ang malamig na tao ay may tahimik na paniniwala. Kung ang isang bagay ay kailangang ipilit para manatili, hindi ito dapat manatili sa ganitong paraan. Hindi siya naghahabol ng stability na binabayaran ng pagkasira ng sarili. Mas pinipili niya ang pansamantalang pagkawala kaysa sa permanenteng pagkakabit sa takot. At dahil dito, ang mga desisyon niya ay may kakaibang kalinisan. Walang sobrang paliwanag, walang sobrang emosyon, walang sobrang pagtatanggol. Kapag may kailangang bitawan, binibitawan. Kapag may kailangang panindigan, pinaninindigan. At ang ganitong uri ng consistency ay bihirang hindi mapansin. May isang psychological effect ang hindi pagkatakot sa pagkawala. Nagiging mas maingat ang ibang tao sa iyo dahil hindi ka nila kayang hawakan gamit ang banta. Hindi ka nila kayang i-pressure gamit ang posibilidad ng pag-alis o pag-withdraw. At kapag nawalan sila ng ganitong tools, napipilitan silang makipag-ugnayan sa iyo sa mas malinaw at mas patas na paraan. Hindi dahil naging dominante ka, kundi dahil naging hindi ka dependent. At ang hindi dependent ay mahirap kontrolin. Hindi ito nangangahulugan na hindi ka na nasasaktan kapag may nawala. Ang punto ay hindi kawalan ng emosyon. Ang punto ay hindi ka gumagalaw mula sa emosyon na iyon. Maaari kang malungkot at manatiling malamig. Maaari kang mabigo at manatiling malinaw. Maaari kang mawalan at manatiling buo. Ang lamig ay hindi kawalan ng damdamin. Ito ay kawalan ng panik kapag may kapalit ang pagpili. At ang kawalan ng panik na iyon ang nagpoprotekta sa iyo mula sa mga galaw na pagsisisihan mo sa huli. Sa huli, ang ika-14 na regla ng pagiging malamig ay ito: huwag mong hayaan ang takot sa pagkawala ang magdikta ng kilos mo. Ang kontrol na galing sa takot ay pansamantala. Ang kontrol na galing sa pagtanggap ay malinis at matibay. Kapag natutunan mong tumayo kahit may posibilidad ng pagkawala, mapapansin mong mas kaunti ang nakakahila sa iyo, mas kaunti ang nakakapagdikta sa iyo, at mas kaunti ang sitwasyong kayang sirain ang lamig mo. Hindi dahil wala ka ng mahalaga, kundi
dahil mas mahalaga na sa'yo ang pananatiling buo kaysa sa pagkapit sa anumang bagay na nangangailangan ng takot para manatili. Regla 15. Ang taong hindi na kailangang magpatunay ay ganap ng malaya. May isang huling yugto ng pagiging malamig na hindi na tungkol sa disiplina, kontrol o taktika. Ito ay tungkol sa pagbitaw. Pagbitaw sa pangangailangang magpakita. Pagbitaw sa pangangailangang ipaliwanag. Pagbitaw sa pangangailangang ipanalo ang bawat sitwasyon. Kapag narating mo ang puntong ito, may kakaibang katahimikan na pumapasok sa loob. Hindi dahil naging madali ang mundo, kundi dahil tumigil ka sa pakikipaglaban para sa mga laban na hindi na mahalaga. Ang taong hindi na kailangang magpatunay ay hindi na ginagalaw ng parehong mga puwersang gumugulo sa karamihan. Ang pangangailangang magpatunay ay isang tahimik na makina ng emosyonal na kaguluhan. Magpatunay na tama ka, magpatunay na malakas ka, magpatunay na mahalaga ka, magpatunay na hindi ka basta-basta. Ang bawat patunay na ito ay naglalagay ng sarili mo sa posisyon ng akusado kahit walang nag-aakusa. At kapag nasa posisyon kang iyon, kahit gaano ka pa kahusay, ikaw ay reaktibo. Ikaw ay tumutugon sa isang imahinaryong hukuman. Ang malamig na tao ay wala sa hukuman. Umalis na siya roon, hindi dahil nanalo siya, kundi dahil hindi na niya kailangan ng hatol. Kapag hindi mo na kailangang magpatunay, nawawala ang maraming tensyon na dati mong iniisip na normal. Hindi ka na napipilitang sagutin ang bawat tanong. Hindi ka na napipilitang pumasok sa bawat debate. Hindi ka na napipilitang ipakita kung gaano ka katalino, gaano ka kalmado, gaano ka katatag. Ang kalmado mo ay hindi na performance. Ito ay estado. At ang estadong ito ay hindi nangangailangan ng audience. Kapag may nakakakita, ayos. Kapag wala, ayos pa rin. Dahil ang sentro ng reference ay nasa loob mo na, hindi sa reaksyon ng iba. May isang mahalagang pagbabago na nangyayari rito. Ang ego ay tumitigil sa pamumuno. Hindi ito nawawala, pero hindi na ito ang nagdedesisyon. Kapag may provocation, hindi na automatikong pumapasok ang itanong na ano ang iisipin nila kung mananahimik ako. Kapag may tensyon, hindi na pumapasok ang mukha ba akong mahina kung hindi ako kikilos. Ang mga tanong na ito ay sintomas ng pangangailangang magpatunay. Kapag wala na iyon, ang isip ay nagiging mas tahimik at sa katahimikang iyon, mas malinaw ang pagpili. Ang taong hindi na kailangang magpatunay ay bihirang ma-provoke, hindi dahil wala siyang trigger, kundi dahil wala nang humahawak sa trigger. Ang mga laro ng ego ay nawawalan ng saysay. Ang subtle na panlalait ay nagiging ingay lang. Ang mga hamon ay nagiging opsyon, hindi obligasyon. At sa puntong ito, mapapansin mong mas kaunti ang sitwasyong mahirap. Hindi dahil nagbago ang mundo, kundi dahil hindi ka na pumapasok sa parehong frame. Ang pagiging malamig ay hindi na effort. Ito ay default. May isang kakaibang paradox dito. Kapag tumigil ka sa pagpatunay, mas nagiging malinaw ang lakas mo. Hindi dahil ipinakita mo ito, kundi dahil wala ka ng dahilan para itago o ipakita. Ang presensya mo ay nagiging mas simple, mas diretsyo, mas mabigat. Ang mga tao ay hindi makahanap ng buton na pipindutin dahil wala ka ng inaalagaang imahe na pwedeng galawin. At kapag walang imahe na pwedeng galawin, nawawala ang karamihan ng manipulasyon. Ang lamig ay nagiging natural na resulta ng kalayaan. Hindi ito nangangahulugan na wala ka ng ambisyon o direksyon. Ang kaibahan ay hindi mo na hinahabol ang mga ito para patunayan ang sarili. Hinahabol mo sila dahil pinili mo. At ang pagkakaibang ito ay malalim. Ang kilos na galing sa pagpili ay bihirang magdala ng panik. Ang kilos na galing sa pangangailangang magpatunay ay laging may kasamang tensyon. Ang malamig na tao ay gumagalaw mula sa pagpili. At kapag hindi siya gumagalaw, ito ay pinili rin. Walang guilt, walang paliwanag. Sa puntong ito ng pagiging malamig, may isa pang bagay na nawawala. Ang takot na magkamali sa mata ng iba. Hindi dahil hindi ka na nagkakamali, kundi dahil ang pagkakamali ay hindi nabanta sa identidad mo. Hindi mo na kailangang ipagtanggol ang sarili mo laban dito. Inaayos mo kung kailangan, natututo kung kailangan, at nagpapatuloy. Walang drama, walang kwento, walang pagtatanggol. Ang ganitong uri ng paggalaw ay bihirang makitang dramatiko, pero ito ang pinakamatatag dahil wala itong emosyonal na utang. Sa huli,
ang 15 regla ng pagiging malamig ay ito. Bitawan mo ang pangangailangang magpatunay at automatikong babalik ang kontrol. Hindi mo na kailangang ipakita na ikaw ay kalmado. Hindi mo na kailangang ipakita na ikaw ay malakas. Hindi mo na kailangang ipakita na ikaw ay nasa ibabaw ng sitwasyon. Kapag wala ka nang kailangang ipakita, wala nang kayang kumuha sa iyo ng lamig. At sa sandaling iyon, ang pagiging malamig ay hindi na taktika. Ito ay katauhan. Isang katauhang hindi na hinahamon ng kaguluhan, hindi na hinihila ng emosyon at hindi na kinukulong ng opinyon ng iba. Isang katauhang tahimik, malinaw at ganap ng malaya. Sa puntong ito, malinaw na ang pagiging malamig ay hindi isang serye ng mga trick na ginagamit kapag nahihirapan ka. Hindi ito maskara na isinusuot kapag may tensyon. Hindi rin ito personalidad na ginagaya. Ang lamig ay resulta ng isang istrukturang nabuo sa loob. Isang paraan ng pag-obserba sa mundo kung saan ang emosyon ay hindi kaaway, ngunit hindi rin pinuno. Ang bawat regla na dinaanan mo ay hindi naglalayong pigilan ka. Nilalayon nitong palayain ka mula sa mga automatic na galaw na dati mong iniisip na ikaw, pero sa totoo lang ay conditioning lamang. Kapag nawala ang conditioning, lumilitaw ang kalinawan. At kapag may kalinawan, natural na bumabagal ang mundo sa paligid mo. Kung babalikan mo ang simula, mapapansin mong hindi ka tinuruan kung paano manalo sa mga sitwasyon. Tinuruan kang huwag matalo sa sarili mong reaksyon. Dahil doon, palaging nagsisimula ang pagkatalo. Hindi sa ginawa ng iba, kundi sa interpretasyon, urgency at pangangailangang magpatunay. Kapag ang mga ito ay natanggal, kakaiba ang epekto. Ang mga sitwasyon na dati mong kinatatakutan ay nagiging tahimik. Ang mga provocation na dati mong pinapansin ay nawawalan ng bigat. Ang mga laro na dati mong nilalaro ay hindi na kailangang tapusin dahil hindi ka na pumapasok. At ang hindi pagpasok ay nagiging pinakamalinis na anyo ng kontrol. Ang pinakamahalagang bagay na dapat manatili sa iyo ay ito. Ang lamig ay hindi aggressiveness at hindi rin passivity. Ito ay posisyon. Isang posisyon kung saan hindi ka hinahatak ng emosyon ng iba, hindi ka tinutulak ng urgency ng sitwasyon at hindi ka ginagalaw ng pangangailangan ng approval. Mula sa posisyong ito, may kakaibang autoridad na lumilitaw. Hindi dahil humihingi ka ng respeto, kundi dahil wala kang hinahabol. At ang taong walang hinahabol ay laging mahirap manipulahin dahil ang manipulasyon ay nangangailangan ng kagustuhan. Kapag wala iyon, bumabagsak ang buong mekanismo. Mapapansin mo rin na habang tumatagal, mas kaunti ang kailangang gawin, mas kaunti ang kailangang sabihin, mas kaunti ang kailangang ipaliwanag. Hindi dahil wala kang kakayahan, kundi dahil hindi mo na kailangan ipakita ang kakayahan sa bawat sandali. Ang presensya mo ay sapat na. Ang katahimikan mo ay nagiging signal. At ang signal na iyon ay mas malinaw kaysa sa kahit anong emosyonal na reaksyon. Sa ganitong estado, hindi ka na nakikipag-unahan sa mundo. Hinahayaan mong ang mundo ang umayon sa ritmo mo. At dito nagiging malinaw ang huling punto. Ang lamig ay hindi para sa lahat. Hindi dahil elitista ito, kundi dahil nangangailangan ito ng pagbitaw. Pagbitaw sa ego, pagbitaw sa urgency, pagbitaw sa pangangailangang maunawaan at mabalidate. Karamihan ay ayaw bitawan ang mga ito dahil akala nila doon nanggagaling ang identidad nila. Ngunit kapag nabitawan mo, may lalabas na mas tahimik, mas matatag at mas buo. Isang ikaw na hindi nagigimbal kapag may tensyon, hindi nagmamadali kapag may pressure at hindi nawawala kapag may pagkawala. Sa puntong ito, hindi mo na kailangang itanong kung paano manatiling malamig sa kahit anong sitwasyon. Dahil hindi na ito tanong ng paano, ito ay tanong ng saan ka nakatayo. Kapag malinaw ang posisyon mo, ang kilos ay sumusunod. Kapag malinaw ang loob mo, ang labas ay kusang tumatahimik. At kapag hindi ka na umaasa sa reaksyon ng mundo para manatiling buo, ang mundo mismo ang magsisimulang mag-adjust sa iyo. Ang lamig ay hindi pagtatapos. Ito ay panimula. Panimula ng mas malinaw na pag-obserba, mas kaunting pagkakamali, at mas malinis na desisyon. Hindi ka nagiging manhid, nagiging eksakto ka. At sa mundo kung saan karamihan ay nagkakalat ng emosyon, ang taong
eksakto ang galaw ay bihirang matalo. At tandaan ito, ang tunay na kapangyarihan ay hindi kailanman maingay. Hindi ito nagmamadali, hindi ito nagtatanggol. Ito ay naroon, tahimik, matatag, hindi hinahabol ang kontrol, ngunit kusang kinikilala bilang sentro. Kapag narating mo ang estadong ito, hindi mo na kailangang panatilihin ang lamig. Ikaw na mismo ang lamig.